Sumagot si Jin So-han, I see. Mas lalong hindi mapapatawad ang Shaman clan na ang White Heaven Demonic Cult ay maling naniniwala kay Grandmaster. Habang tinitignan ni Shaman si Jin So-han, iniisip niya, paano nagkaroon ng lakas ng loob ang walang kwentang taong ito mula sa unorthodox faction na galitin ako. Sumang-ayon si Heron, sang-ayon ako. Tinanong ni Jin So-han, sa tingin mo rin ba? Tumugon si Heron, oo, syempre, hindi ba, Mr. Shaman? Namula si Shaman at sumagot ng litong-lito, syempre. Nagsimulang ngumiti sina Yu Chen at Jin So-han, pero kitang-kita ang galit sa mukha ni Shaman habang nakatitig siya kay Jin So-han. Biglang bumagsak ang kanyang boses, puno ng galit, at umalingaw-ngaw sa buong silid. Bakit mo ginawa yun sa Beckley clan? Itinuturo niya si Jin So-han ng may hindi matinag na paninindigan, kahit ramdam ang tensyon sa paligid. Si Jin So-han, kalmado at walang kaba, uminom ng dahan-dahan bago sumagot, sinabi ko na sayo kanina, higit sa 100 tauhan ko ang namatay. Lalong humigpit ang pagkakahawak ni Shaman sa kanyang tasa, at sa isang mabilis na galaw, ibinagsak niya ito sa mesa, nagtilamsik ang inumin sa paligid. Mga tauhan mo, sila'y bahagi ng unorthodox faction, ani Shaman nang may pang-uuyam. Sino ba ang may pakialam kung mamatay sila? Lahat sila ay basura. Bago pa lumala ang sitwasyon, sumingit si Yu Chen, may bakas ng pag-aalala sa kanyang boses. Shaman, lasing ka na ba? Tanong niya, umaasang mapahupa ang tensyon. Lasing, hindi ako lasing, sagot ni Shaman ng mapagmataas, itinaas ang kamay para ipakita na wala siyang pakialam. Si Heron, na napansin ang paglala ng kilos ni Shaman, ay nagsabi, tila masyado na siyang nalasing. Mas mabuti pang umalis na tayo, Uncle. Tumango si Yu Chen na pagtanto ang kawalang saysay ng pagpapatuloy ng usapan. Ngunit tumanggi si Shaman na sumuko. Anong problema niyo? Sabi ko, hindi ako lasing. Ani niya, nananatiling matapang sa kabila ng gulo. Si Yu Chen, na ngayon ay malinaw na inis na, itinaas ang boses upang tapatan si Shaman, sapat na. Hindi alintana ni Jin So-han ang kaguluhan sa paligid at patuloy na uminom ng kanyang tsaa. Muling nagsalita siya, kalmado at maingat, hindi mo kailangang mag-alala. Alam na namin kung paano tignan ng mga orthodox ang unorthodox faction. Hindi ako gagawa ng padalos-dalos na kilos dahil lang sa insulto. Nagpalitan ng tingin sina Yu Chen at Heron, gulat na gulat sa pagiging kalmado ni Jin So-han. Nagpatuloy si Jin So-han, direkta nang tinatanong si Shaman, Shaman, hindi mo ba hahanapin ng hustisya kung may pumatay ng 100 martial artists mula sa Shaman clan? Ngumiti si Shaman habang muling nagsali ng alak, ikumpara ang basura ng unorthodox faction sa mga tao ng aming clan. Kalokohan, naramdaman ni Heron ang muling pagtaas ng tensyon kaya't itinaas niya ang boses, Mr. Shaman. Ang kanyang malakas na sigaw ay ikinagulat ni Shaman, at pansamantala, napalitan ng pagkagulat ang kanyang galit. Si Jin So-han, ngayon ay seryoso na ang ekspresyon, maingat na inilapag ang tasa sa mesa at sinabi, minsan binilang ko kung ilang tao na ang napatay ko. Ang kanyang tono ay biglang nagkaroon ng mabigat na pahiwatig. Nagsimulang mag-isip si Shaman, nagpapakakalmado siya, ha? Nagtangka siyang panatilihin ang kanyang composure habang si Jin So-han ay nagpatuloy, hindi alintana ang kanyang pang-iisip. Pumatay ako ng higit sa 100 tao nang bumalik ako sa aking bayan. Marami pang sumunod na mga subordinate ng Sex Demon, Great Demoness, at Berserk Demon. Mga 100 tao mula sa Jol clan at Beckley clan, pati na rin ang White Heavens Demonic Cult at Northern Heavens Master Sect. Kung bibilangin ko ang mga mamamatay taong sumubok pumatay sa akin, maaasahan kong higit sa 300 na tao na ang napatay ko bilang Jin, ang mga salita ni So-han ay nakabitin sa hangin. Si Shaman, Yu Chen, at Heron ay naiiwan na walang masabi, ang bigat ng pahayag ay unti-unting umuukit sa kanila. Mabilis na nag-iisip si Shaman, akala ko mas matanda lang siya ng 1 taon kaysa sa akin. Ang nakatuon na tingin ni Jin So-han ay tumama kay Shaman, na nagsimula ng magpawis sa ilalim ng matinding pagsisiyasat. Sumama ako sa iyo sa mesa na may layuning ipakita sa iyo ang paggalang hanggang sa wakas, sa kabila ng sinabi mo tungkol sa aking mga tao, sabi ni Jin So-han na walang pag-aalinlangan ang boses. Naghirap si Shaman, naramdaman ang bigat ng mga salita ni Jin So-han. Nakikinig na si Shaman ay naguguluhan, before siya, agad na nakialam si Yu Chen, Alliance Leader Jin, pakisuyo, huwag seryosohin ang kanyang mga salita, hindi niya alam ang kanyang sinasabi, sobrang lasing siya. Pakisuyo, huwag siyang patayin.
Hindi ko siya papatayin, patuloy ni Jin So-han, dapat labanan ng Shiman clan ang White Heaven Demonic Cult. Tumayo si Jin So-han mula sa kanyang upuan at tumayo sa ibabaw ng mesa, ang kanyang presensya ay namamayani. Shiman, hindi ko gagawin ang anumang bagay tungkol sa bastos na sinabi mo tungkol sa aking mga tao ngayon kung kikilos ka ng maayos at tulad ng nararapat bilang isang tradisyonal na clan sa digmaan laban sa White Heaven Demonic Cult. Kalilimutan ko ang lahat ng sinabi mo. Gayunpaman, kung ang sinabi mo sa akin ngayon ay mga kasinungalingan lamang o kung nagmamayabang ka lamang tungkol sa iyong clan, mismo akong pupunta sa Shiman clan. Naiintindihan mo ba, Shiman? Ngayon ay basang-basa ng pawis mula sa takot, ibinaba ni Shiman ang kanyang ulo bilang pagsuko. Oo, bulong niya. Si Jin So-han ay ngumiti, nasisiyahan sa tugon. Sa tingin ko'y nararapat lamang na itatag natin kung sino ang nakatataas dito, at iyon ay ako. Nodded si Shiman, ang boses niya ay halos bulong, oo, naiintindihan ko. Lumingon si Jin So-han na may ngiti, at nagpaalam, sige, aalis na ako. Habang siya ay lumalapit sa pinto, nagsalita si Heron, babalik ka ba sa Shaki? Oo, sagot ni Jin So-han ng maikli. Idinagdag ni Yu Chen, makikipag-ugnayan kami sa iyo agad. Tumango si Jin So-han, sige, alis na tayo. Si Haro, na nakaupo, ay agad na tumayo, oo, sir, sabi niya, sinundan si Jin So-han palabas ng inuman. Sa labas, sa ilalim ng malamig na kalangitan ng gabi, pinayagan ni Jin So-han ang kanyang sarili ng kaunting ngiti. Masarap malaman na mayroon tayong maasahang kaalyado, komento niya. Isang tunay na lalaki si Heron, ilang araw na ang nakalipas sa huling nayon sa Sichuan, sa Silk Instrument Pavilion, si Jin So-han ay natutulog ng mapayapa. Ang kanyang kama ay nakalagay sa silid at sa tabi ng kanyang kama ay nakalagay ang kanyang Imperial Physician fan at ang guwantes ng unang hari. Bigla, ang kisame sa itaas ay sumabog at isang barrage ng mga palaso ang nagsimulang umulan patungo kay Jin So-han. Agad na tumugon, kinuha ni Jin So-han ang kanyang fan mula sa tabi ng mesa at mabilis na umikot mula sa kama. Ang mga palaso, parang mapanganib na ulan ng mga pin, ay sumambulat sa kanyang kama. Hindi siya tinamaan habang ang kaguluhan ay nagaganap. 3 mamamatay tao ang sumabog sa pamamagitan ng isang basag na bintana, umaabante patungo kay Jin So-han, lahat sila ay nakasuot ng itim na damit at parang mga ninja. Si Jin So-han ay mabilis na kumilos habang sinubukan ng isa sa mga mamamatay tao na hampasin ang kanyang espada sa leeg ni Jin So-han na may bilis ng kidlat. Mabilis na naiiwasan ito ni So-han. Hawak ang braso ng mamamatay tao, iniikot at ipinasok ni Jin So-han ang sariling espada ng mamamatay tao sa kanyang leeg. Ang natitirang 2 mamamatay tao ay lumundag patungo kay Jin So-han, sinusubukang atakihin siya. Ngunit sa maayos at tumpak na galaw, na-disarm niya sila, sinunggaban ang kanilang mga espada. Ang espadang inihagis sa ere ay mabilis na bumagsak, tumama ng tuwid sa dibdib ng isa pang mamamatay tao. Napansin ito ni Jin So-han at mabilis na inilipat ang kanyang atensyon sa isa pang mamamatay tao na patay na. Hawak ang walang buhay na katawan sa kanyang mga damit, pinataas ni Jin So-han ito ng walang kahirap-hirap at itinapon sa labas ng bintana ng may malaking puwersa. Ang katawan ng mamamatay tao ay lumipad sa hangin at bumagsak na mabigat sa lupa sa labas. Pinunasan ni Jin So-han ang kanyang mga kamay, inalis ang anumang natitirang alikabok mula sa laban. Itinali niya ang kanyang ponytail, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Pagkatapos, may matatag na ekspresyon, sinuot niya ang guwantes ng unang hari, bawat galaw ay puno ng determinasyon habang naghahanda siya para sa susunod na darating. Pagkatapos, lumundag si Jin So-han sa parehong bintana kung saan niya itinapon ng mamamatay tao, na dumarating ng maayos sa lupa sa ibaba. Habang siya ay nag-aayos, nakita niya ang isang grupo ng mga mamamatay tao na nakatayo sa harapan niya. Maliwanag ang kanilang intensyon. Walang pag-aalinlangan, hiniling ni Jin So-han, sino kayo? Sa isang iglap, isang palaso ang sumabog patungo sa kanya. Si Jin So-han, kasing bilis ng kidlat, ay nahuli ang palaso sa kanyang kamay. Nang suriin niya ito, napansin niya ang isang piraso ng papel na nakalakip sa hawakan ng palaso. Isang liham, naisip niya habang itinapon ang palaso sa lupa at binuksan ang tala. Nakasulat sa liham, Dark Heaven, kahilingan. Tumanggap, Jin So-han, upfront pay, 7 million nang. Dapat ibalik sa kaso ng pagkabigo. Karagdagang 7 million sa kaso ng tagumpay. Bayad para sa pag-nullify ng kahilingan, 3 beses. Ang upfront pay, 21 million nang.
Tahimik na pinag-isipan ni Jin So-han ang mensahe. Gusto nilang magbayad ako ng 21 million kung gusto kong mabuhay, naiisip niya, isang ngiti ang bumubuo sa kanyang mga labi. Kawili-wili, tumingala siya sa mga mamamatay tao at idineklara, magnegosyo tayo. Sa mga salitang yon, nagsimula ang mga mamamatay tao na humiwalay, nagbibigay daan sa isang tao. Isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa kanilang hanay, ang kanyang asal ay seryoso at nakatakot. Mahigpit ang mga batas ng Dark Heaven at walang pagbubukod, matigas na sinabi ng matanda. Kung magbabayad ka ng nullification fee, malaya kang makaalis dito. Protektahan din kita mula sa White Heaven Demonic Cult. Habang nakikinig si Jin So-han, naisip niya, pati ba naman ng White Heaven Demonic Cult ay poprotektahan nila ako? Ang mga mata ng matanda ay kumikislap ng mahina at asul na ilaw habang patuloy siya. Bilang kapalit, kailangan mong inumin ang gamot na ibibigay ko sa iyo na pansamantalang magpaparalisa sa iyo. Tumango ng bahagya si Jin So-han na nauunawaan ang bigat ng sitwasyon. Naiintindihan ko, sagot niya. Pagkatapos, sa isang mabilis na galaw, pinunit niya ang liham sa gitna. Hayaan mong magmungkahi ako ng isang bagay, sabi niya, ang tono niya ay malamig. Kung kayo'y luluhod ngayon, pinunit niya ang liham ng buo at hinayaang mahulog ang mga piraso sa lupa. Baka isaalang-alang ko kung gusto kong makipagnegosyo sa inyo o hindi. Ang mukha ng matanda ay nagbago sa galit. Ang Dark Heaven ay hindi nagbibigay ng pangalawang pagkakataon, bulong niya. Pagkatapos, sa boses na hindi nagpapahintulot ng pagtatalo, ipinag-utos niya, patayin siya. Sa mga salitang yon, ang mga mamamatay tao ay nag-charge kay Jin So-han. Ang kanilang mga talam ay nakahanda at ang kanilang intensyon ay nakamamatay. Sa isang mabilis at likhain na galaw, sinimula ni Jin So-han ang pag-iwas sa mga atake ng mga mamamatay tao, ang kanyang mga galaw ay napakabilis na tila isang blur. Ngunit hindi lamang siya umiwas, nag-counter siya ng may nakamamatay na katumpakan, sinunggaban ang mga espada mula sa mga kamay ng mga mamamatay tao. Ipinabaligtad niya ang kanilang sariling mga armas laban sa kanila, pinutol sila ng isa-isa. Ang kanyang galit ay walang kapantay, at walang sino man ang makatayo sa kanyang harapan. Habang walang tigil niyang pinapabagsak ang kanyang mga kaaway. Sa isang pagkakataon, 5 o 6 na mamamatay tao ang sabay-sabay na umatake sa kanya. Ang kanilang mga espada ay nakatutok upang patayin siya. Leaning back si Jin So-han sa tamang oras, deftly catching their swords and driving them into their skulls. Ang kanyang bilis ay nakakatakot habang mabilis niyang pinutol ang mga leeg at gamit ang kanilang sariling mga kutsilyo ay pinaslang ang mga mamamatay tao sa mabilis na sunod-sunod. Ang natitirang mga mamamatay tao ay nanood sa takot habang si Jin So-han ay dumaan sa kanilang mga ranggo, nag-iiwan ng trail ng dugo sa kanyang likuran. Ngayon, may 2 espada sa kanyang mga kamay, patuloy na sumasayaw si Jin So-han, pinapatay ang sinumang nasa kanyang abot. Ang lupa sa ilalim niya ay nabasa ng dugo, at ang mga natirang mamamatay tao ay natigilan sa takot. Tumayo si Jin So-han na matatag, hawak ang mga espada na may dugo, kinakapit ang mga talam at hindi lamang ang mga hawakan. Ang kanyang puot ay hindi mapapantayan at ang kanyang determinasyon ay hindi natitinag. Bigla, isa sa mga mamamatay tao na naguguluhan at puno ng takot, ay nag-charge kay Jin So-han na sumisigaw, ano ang tinitingnan niyo? Patayin siya, ngunit bago pa man siya makapagpahayag, si Jin So-han ay nakatusok na sa kanya gamit ang espada. Ang mamamatay tao ay bumagsak sa lupa, walang buhay. Si Jin So-han, na nakatayo sa ibabaw ng bumagsak na tao, malamig na nagtanong, bakit tumigil kayo sa pag-atake? Ang mga natitirang mamamatay tao, na ngayon ay higit pang naguguluhan at natatakot, ay nagatubiling tumugon. Sa pagdisdain, itinapon ni Jin So-han ang mga espada mula sa kanyang mga kamay at nagtawag, ano ang ginagawa niyo? Tara, atakihin niyo ako. Naglakas loob siya, pinapagalaw sila upang ipagpatuloy ang kanilang mga walang kwentang pagtatangkang labanan siya. Ang lahat ng mamamatay tao ay nakatitig kay Jin So-han, ang kanilang takot ay malinaw. Ngunit sa kabila ng kanilang takot, nagtipon sila ng kanilang determinasyon at nag-charge ulit patungo sa kanya. Sa isang mabilis at maayos na galaw, inihugot ni Jin So-han ang kanyang mga dual crescent blade, ang mga talam ay kumikislap sa mahinang ilaw. Dati, may isang samahan ng mga mamamatay tao na tinatawag na Dark Heaven. Saad ni Jin So-han, ang kanyang boses ay malamig at matatag. Ngunit nagkamali sila ng mabigat. Humingi sila ng pera mula sa akin upang kanselahin ang kontrata sa aking buhay. Habang papalapit ang mga mamamatay tao,
Tumayo si Jin Sohan ng matatag, ang kanyang posisyon ay hindi natitinag. Sa isang mabilis at nakamamatay na galaw, hinampas niya ang crescent blade, pinutol ang mga mamamatay tao habang nagmamadali patungo sa kanya. Ang bawat hampas ay tumpak, ang bawat galaw ay puno ng nakamamatay na layunin. Ang mga katawan ng mga mamamatay tao ay nabasag sa ilalim ng kanyang talam, ang kanilang dugo ay nagdudungis sa lupa. Habang nakikipaglaban, nagpatuloy si Jin Sohan, nang tinanggihan kong magbayad, ipinadala ng leader ng Dark Heaven ang kanyang mga tauhan patungo sa kanilang kamatayan, patuloy na itinutulak sila sa unahan. Wala siyang pakialam kung ilan ang mamamatay basta't si Jin Sohan ay mamatay din. Ngunit si Jin Sohan ay hindi mapipigilan. Sa bawat hampas ng kanyang dual crescent blade, pinutol niya ang mga naglakas loob na hamakin siya, na nag-iiwan ng wala kundi ang pagkawasak sa kanyang likuran. Ang mga natitirang mamamatay tao ay nanatiling tahimik. Habang nakatitig sa mga katawan ng kanilang mga nahulog na kasama, napansin ang isa sa dalawang partikular na nakatatakot na mga mamamatay tao, na may malalaking espada, ang lumapit. Si Jin Sohan ay tumingin sa kanila at bumulong, mga nakatatanda. Ang dalawang mamamatay tao, na may malamig at uhaw na mga mata sa dugo, ay nagtutok kay Jin Sohan. Hawak ni Jin Sohan ang kanyang mga dual crescent blade ng matatag sa parehong mga kamay, tinanggap sila ng isang matibay na sulyap. Maligayang pagdating, sabi niya. Isang mamamatay tao ang nag-charge ng diretso kay Jin Sohan na may hawak na espada, habang ang isa naman na walang armas ay yumuko sa hangin, naghahanda upang umatake mula sa itaas. Ang unang mamamatay tao ay itinutok ang kanyang espada kay Jin Sohan, ngunit sa isang mabilis na galaw, tinanggihan ni Jin Sohan ang atake, itinulak ang espada ng mamamatay tao palayo gamit ang kanyang sariling talam. Sa isang iglap, sinalubong ni Jin Sohan ang atake, pinagdikit ang kanyang blade diretso sa gitna ng katawan ng mamamatay tao, at pinutol ito ng buong linaw. Ang mamamatay taong nasa hangin na mabilis na bumababa ay nakatagpo ng parehong kapalaran. Ang talam ni Jin Sohan ay pinaghati-hati siya habang siya ay bumababa. Ang parehong mga katawan ay bumagsak na walang buhay sa lupa, ang kanilang mga labi ay nagkalat sa lupa. Ang mga ibang mamamatay tao na nakasaksi sa brutal na eksena ay napuno ng takot, habang ang matandang lalaki na nanood sa buong oras ay nabasa ng dugo. Tumingin si Jin Sohan sa kanya, na may ngiti na may masamang intensyon. Ito na ang pinakamalaking clan, at huling haharapin. Nasakop ko na ang lahat ng pangunahing clan at sekta ng buong rehiyon. Maaari ko nang makontrol ang kapayapaan, at pagkakapantay ng lahat. At wala nang naapi mula sa kalupitan ng kapangyarihan. At dito na din po nagtatapos. Maraming salamat po. Huwag kalimutang mag-likes, subscribe at pakishare na din ang ating video.